becoming, so unclear. He wants to be sure kung ano ba talaga, meron ba talagang warrant o wala, so that he can be properly guided. But that does not mean that he is not, he is innocent. How do we construe that na he is not in hiding? We've been calling him for an interview. Hindi namin siya hindi sumasagot sa amin eh. Opo, para ho sana na makapanayam. So, nasa siya ngayon, ba't hindi siya ngayon po, importante yung session, budget deliberation, ba't hindi siya na-attend? Alam mo kasi, sir, because of past history. So meantime, where's your client? In the meantime, my client was with the issue now becoming, so unclear. He wants to be sure kung ano ba talaga, meron ba talagang warrant o wala, so that he can be properly guided. But that does not mean that he is not, he is in hiding. How do we construe that na he is not in hiding? We've been calling him for an interview. Hindi namin siya hindi sumasagot sa amin eh. Opo, para ho sana na makapanayam. So, nasa siya ngayon, ba't hindi siya ngayon po, importante yung session, budget deliberation, ba't hindi siya na-attend? Alam mo kasi, sir, because of past history, siguro, I'm not competent to answer for him, but I am his lawyer, but even if I am not, if I am his lawyer, I am incompetent to say really what is in his mind. Opo. Kasi, given the past history na yung ating gobyerno na maski hindi nga klaro kung red notice ba yun o diffusion order ba. Noong pong nakaraang taon, Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Dahil mo sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, sangayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Kilala po yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya ako po tinatanong, alam ko pong kaibigan niyo yung Deputy Prime Minister. Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. So, kung pag-usap po, yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo, pero talagang, bakit po tayo nakapagbenta ng ganun karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, bakit po 24.95 tons kagad? Ba't di na lang 2.4, Mr. President? I was advised, Mr. President, by the BSP that it's part of their portfolio management. So from time to time, they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk. So in this case, they sold gold and transferred to another asset class. Ang kagandahan ho dito, Senator Marcoleta, kumita naman ho tayo dahil mataas ang presyo ng gold ngayon. So kumita naman ho ang BSP dito sa pagbenta. Pero lumipat lang naman siya in another asset class na
high yield, low risk. Pero, Mr. President, ngayon po ang daming nagsasabi, kahit hindi po natin tingnan yung boiling cauldron, mas mataas po ang presyo ng ginto ngayon eh. Sa mga tuwid, kung halimbawa nagbenta lang tayo ng konti at ngayon natin ibinuhos kung talagang kailangan natin pong magbenta, mas marami po tayong kinita siguro, Mr. President. Di po kaya? So tama ho kayo na mas mataas ho yung presyo. Although, to be honest ho, mahirap rin ma-predict yung At gumanon sa motor at tigil sa ulihan. At sa mukha mo yan. Panik ka na ngayon pag tumama sa mukha ko. presyo. Minsan tumataas, minsan bumababa. But along the way naman po, ito ay nagbebenta ho sila in tranches. Hindi naman ho isang bugso yung pagbenta ho nila. But you're right na tumaas pa ho yung presyo. Kasi meron na si TV na diploto. Kahit walang wiring, diploto. Kasi kung nagsasalita, pag may tao, o sumiikot siya. Sumiikot. Saan meron sa online yan? May install mo sa Mr. President, kasi po kung titingnan po natin yung ating gross international reserves, ito po ay kinapapalooban ng halos 5 masasabi nating paraan. Nandyan po yung ating reserve position. Kasama po ngayon ang pangalawa, yung ginto nga po, yung ating special drawing rights, yung foreign investment, at saka yung foreign exchange. Kung titingnan po natin ang ating gross international reserve, Mr. President, ang laki po ng bahagi ng ginto eh. Dito po sa total nating GIR, Mr. President, $108 million. Ang representasyon po ng gold dyan halos 16.4 million dollars. Kaya kung siguro bininta natin po ngayon, baka ito 16 na ito, 32 million dollars po. Sa akin lang pong palagay naman, Mr. President. Totoo yan, no? Nakita ko nga ho na ang presyo ng ginto ngayon ay tumataas. Although mahirap rin ho masabi kung gaano siya katagal tataas o bababa rin ho siya. So, ang BSP naman ho, ang ginagawa ho nila as part of the portfolio management, nagre-realign lang po ng asset classes. So, but hindi naman ho nila binenta to isang bugso. No? So, kumita rin ho sila along the way kasi in tranches ho nila binibenta pataas. Pero sana po, Mr. President, ang ating BSP, mas malawak po yung kanyang pananaw. Yan, tama ho. Kung natanaw po niya na ngayon po ay tataas po ang presyo, doon po sana nating may bebenta ng mas marami, mas malaking ganansya po ng ating bansa, Mr. President. I agree with you, Mr. President. Senator Marcoleta, na kailangan din maging practical and tingnan yung overall trend. No? So nakikita ko po yung punto ninyo na dapat mas kumbaga sinempohan ho nila na mas mataas yung presyo. Kasi po mula nung mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila eh. Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Kung talaga po kasing nakakabahala po kasi kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating
pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation. Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose. Yung ginto, parang seguridad po ito eh, Mr. President. Tama po ba? Tama ho, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year-to-date na depreciation po is 1 peso and 3 centavos.